Criseth Chu nagsalita upang pabulaanan ang paratang ni Senadora Risa Hontiveros. Tinawag na panggigipit upang patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Mariin na pinabubulaanan at mahigpit na kinokondena ang mapanirang paratang ni Senator Risa Hontiveros na si Criseth Chu raw ay nagbahagi ng video ni alias Rene. Sa kanyang reklamo na inihain sa NBI, sinabi ni Senator Hontiveros, lalo pang pinalala ang pinsalang dulot ng mapanirang video sa pamamagitan ng mga aksyon ng ilang online personalities at content creators na walang habas na ibinahagi at pinalaganap ang nasabing video sa iba't ibang social media platforms. Kasama sa mga pinangalanan niya ay kami. Paglilinaw ni Criseth na hindi raw niya ipinamahagi o ibinahagi ang video ni alias Rene sa social media man o sa private message o sa kahit anong digital na paraan. Ang pagdadawit ng umano sa kanyang pangalan ni Senator Hontiveros ay malinaw na isang uri ng political harassment. Isa itong tahasang pagtatangka para patahimikin ang mga bumabatikos, takutin ang mga kritiko, at ilihis ang atensyon ng publiko sa seryosong mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa nito na sa mga isyong may kinalaman sa suhulan at katiwalian, si Senator Hontiveros dapat ang nasa sentro ng usapan. Anya na siya ang may mabibigat na paratang na kailangang sagutin, hindi ang mga blogger o content creator na isinama niya sa kanyang reklamo. Bilang isang opisyal ng gobyerno, wala umanong karapatang supilin ang mga pag-uusap hinggil sa mga isyong pambansa, lalo na't may mabigat na alegasyon ng suhulan mula kay alias Rene na nagsabing siya ay binayaran para maging testigo. Ang naging paratang umano ay seryosong usapin ng integridad at pananagutan sa publiko maging ng posibleng pananagutang kriminal. Ngunit sa halip na harapin ang mga paratang, tila ginagamit raw umano ni Senator Hontiveros ang batas bilang panakot para patahimikin ang mga lehitimong usapan ng publiko. Dagdag pa nito kay Senadora Hontiveros, hindi lang 12 tao ang tinatakot mo sa isinampa mong reklamo. Para itong babala sa lahat ng Pilipino na kung maglalakas loob silang pag-usapan ang issue mo, maaari rin silang madawit sa kasong cyber libel. Ramdam ng marami ang mensaheng ito sa panayam mo kanina sa NBI. Maaaring madagdagan pa. Step 1 pa lang daw ito. Ano ba ang batayan ng iyong cyber libel case? Dahil ba pinag-uusapan ng mga tao ang isang isyong dapat talagang pag-usapan? Isang ordinaryong testigo na nagsabing may mambabatas na tumanggap ng suhol? Gusto mo ba kaming patahimikin? Pigilan kaming pag-usapan ang pahayag ng testigong ito? Ano ang karapatan mo para hadlangan ang malayang talakayan tungkol sa isyong ito? Bagamat hindi ko ibinahagi ang video, nais ko ring linawin, hindi labag sa batas kung may ibang taong nagbahagi nito. Dagdag pa ni Chu na walang pananagutan sa batas ang mga taong nagbahagi ng naturang video. Bahagi ang video na ito ng isang mas malawak na pambansang diskusyon ukol sa isang senador na nasasangkot sa umano'y katiwalian. Protektado ng ating konstitusyon ang malayang talakayan tungkol dito at karapatan ng mamamayan na magpahayag at alamin ang katotohanan.